Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang elemento ng tula. Ano ang tula? Isang uri ng panitikan na nagbibigay diin sa ritmo, mga tunog, paglalarawan at mga paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa mga salita. Elemento ng tula: sukat, saknong, tugma, kariktan, talinghaga. Ating isa-isahin. Sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa, isda. Ito ay may dalawang pantig. Sumunod, isda ko sa Maribeles. Ito ay may 8 pantig. Mga uri ng sukat. Una, wawaluhin. Halimbawa, isda ko sa Maribeles, nasa loob ang kaliskis. Pangalawa, lalabindalawahin. Halimbawa, ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Lalabing-animin. Halimbawa, sari-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis. Ang naroon sa loobang may bakod pa sa paligid. Lalabing-waluhin. Halimbawa, tumutubong mga palay, gulay, at maraming mga bagay. Naroon din sa loobang may bakod, pang kahoy na malabay. Saknong. Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may 2 o maraming linya, taludtod. 2 linya, couplet, 3 linya, tercet, 4 na linya, quatrain, 5 linya, quintet, 6 na linya, sestet, 7 linya, septet, 8 linya, octave. Ang couplets, tercets at quatrains ang madalas na ginagamit sa mga tula. Tugma. Isa itong katangian ng tula na hindi angkin na mangakda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasing tunog. Lubha itong nakagaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indayog. Mga uri ng tugma. Tugmang ganap o hindi buong rima o assonance. Ito'y paraan ng pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala. Kapag ka ang tao sa sayay nagawi, minsay nalilimot ang wastong ugali. Pansinin natin ang salitang sumaya at sala. Ganon din ang nagawi at ugali. Meron silang magkakatugmang patinig sa dulo ng bawat salita. Tugmang di ganap o kaanyuan, consonants. Ito'y paraan ng pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa katinig. Ito ay may 2 lipon. Unang lipon, mga salitang nagtatapos sa B, K, D, G, P, S, T. Halimbawa, malungkot balikan ng taong lumipas. Nang siya sa sinta ay kinapos palad. Pansinin natin ang salitang lumipas at kinapos palad na ang salitang lumipas, ang dulong letra ay S at ang kinapos palad na salita ay nagtatapos sa letrang D. Ikalawang lipon, mga nagtatapos sa LMN, NG, RWY o lama na ngarawaya. Halimbawa, sapo-sapo ang noo ng kaliwang kamay, hindi matingnan ang sikat ng araw. Pansinin natin ang salitang kamay at araw. Ang salitang kamay ay nagtatapos sa letrang Y at ang salitang araw ay nagtatapos sa letrang W. Kariktan. Kailangang magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa. Gayon din, mapukaw ang damdamin at kawilihan. Talinghaga. Tumutukoy ito sa paggamit ng matatalinhagang salita at tayutay. Ang tayutay ay paggamit ng pagwawangis, pagtatulad, pagtatao, ang ilang paraan upang ilantad ang talinghagang tula.